Binira ni dating Speaker Martin Romualdez ang Marcos administration sa gitna po ng isyu ng anomalya sa 2025 national budget at sa flood control scandal. Ibig sabihin, mga kababayan, hindi niya itinanggi na mayroong nangyaring nakawan, hindi niya itinanggi yung pagdideliver ng mali-malitang pera, hindi rin niya itinanggi na may mga anomalya talaga sa flood control dahil ang itinatanggi niya, hindi lang siya ang mastermind. Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Breaking news tayo mga kababayan. Martin Romualdez kumanta na. Opo, kumanta na po si dating Speaker Martin Romualdez sa kanyang video na inilabas kahapon mga kababayan. Yung kanyang kanta ay naabot niya talaga ha. Naabot niya yung high pitch na hindi pumiyok mga kababayan at nagsiwalat siya ng mga leads. Nagturo siya ng mga departamento na may kinalaman sa insertion at sa mga mali-maleta mga kababayan. Ganun ba yung sinabi niya doon sa video? Mapapanood natin yan mamaya, mga kababayan, mapapanood natin. Sinasabi lang natin dito, mga kababayan, si dating Speaker Martin Romualdez, muntik ko lang nasabi, mababanggit ko sana yung Romualdez, pero buti na lang naituwid yung dila ko. Si dating Speaker Martin Romualdez, mga kababayan, gumawa po kasi ng video ito. Sa kabila ng kanyang pananahimik nitong mga nakaraang araw at hindi malaman kung nasa saan ang kanyang kinaroroonan, nagsalita na mga kababayan, nagsalita. Dito sa mapapanood yung video, may mga binabanggit siyang tao rito at mga departamento na may kinalaman sa napakalaking nakawan sa Kabanang Bayan nitong flood control scam na kontrobersyal at hanggang ngayon mga kababayan hinahanap at hinahanapan ng katarungan ng ating mga kababayan tungkol sa bagay na ito. Dahil dito mga kababayan sa pagkakataong ito, mapapanood nyo sa video ito yung mga ikinanta ni dating Speaker Martin Romualdez, yung mga tao na binabanggit niya at yung mga departamento, tila nagbababala rito mga kababayan. Meron siyang sinasabi rito na hindi siya papayag na babagsak na mag-isa. Yung palang mga kababayan yung salita na yon, malalim yon. At meron pa siyang sinabi rito mga kababayan na hindi siya pwedeng gawin na panakip butas. Gusto niyo na bang mapanood? Excited na po ba kayo na malaman at mapanood, marinig yung sinabi ni dating Speaker Martin Romualdez, Martin Romualdez mga kababayan? Eto Pero bago natin panoorin yon, yung mga bago na nakasilip sa ating munting channel, meron pong like and share po dyan na button. Meron din pong subscribe button dyan. Meron din pong notification bell dyan. Libre po lahat yan. Pakipindot po para lang sa ganun, pag may na-upload tayong videos, ma-update po kayo mga kababayan. Ganun po yon. Libre naman po lahat yan. Eto na po panoorin natin mga kababayan ng sabay-sabay ang bidyong ito. Binira ni dating Speaker Martin Romualdez ang Marcos administration sa gitna po ng isyu ng anomalya sa 2025 national budget at sa flood control scandal. Makahulugan din ang pahayag ni Romualdez na marami raw siyang nalalaman tungkol sa kasalukuyan
at sa dating administrasyon. Sa isa pang punto ng video message ng dating House Speaker, walang patumangganyang pinangalanan sina Zaldico at Senator Chis Escudero. Giti Romualdez, hindi siya papayag na sa kanya ibunton ang lahat ng sisi. Nasa frontline, na balitang yan si Maria Enriquez. For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. So let me be clear, I will not keep quiet anymore. Yan ang palabang pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng pagkakadawit niya sa flood control scandal. Ang isyong yan kasi ang idinahilan ng ombudsman kaya hindi natuloy ang pagpuntang Singapore ni Romualdez para sana magpagamot. Pero ang tanong, bakit hinarang ng ombudsman si Romualdez gayong Immigration Lookout Bulletin Order pa lang ang meron at wala pang kasong isinasampa laban sa kongresista? Approved din daw ni House Speaker Boji D ang travel clearance ni Romualdez na tatagal hanggang May 4 para sa kanyang angioplasty surgery sa Singapore. Sagot dyan ni Ombudsman Boying Remulla, We did not respond favorably to the request that he be allowed to leave because magkakaroon na naman ng haka-haka at kuro-kuro yan. Mabuti lang, sana naman dito lang siya magpa-check up. giit pa ng kampo ni Romualdez, hindi ibig sabihin na may Immigration Lookout Bulletin Order ay bawal nang lumabas ng bansa. Kinahaponan, inanunsyo ng ombudsman na humiling na ito sa Sandigan Bayan na maglabas ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kay Romualdez. Nakitaan daw nila ng probable cause si Romualdez sa mga reklamong plunder, bribery at money laundering dahilan para pagbawalan siyang lumabas ng Pilipinas. Base raw yan sa mga ebidensyang hawak nila sa kanilang preliminary investigation, bagay na pinalagan ng kongresista. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way. Do not stop where it is politically convenient. What I ask of the office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. Pero kung mapagbibigyan ang hiling ng ombudsman na precautionary hold departure order, tuluyan ng ipagbabawal na makalabas ng bansa si Romualdez habang gumugulong ang investigasyon. Si Romualdez ang isa sa mga idinawit ni Zaldico bilang mastermind umano sa 100 billion pesos na budget insertions sa 2025 national budget. Ayon kay Ko, mali-maletang pera ang idineliver umano sa bahay ni Romualdez. Pero muli niya yang itinanggi. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. Giit pa ni Romualdez, hindi siya parte ng Bicameral Conference Committee na siyang bumubuo ng final version ng panukala para sa national budget na siyang pinapipirma sa Pangulo. Binanggit din niya sina Ko at nooy Senate President Chis Escudero. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. Two people were instrumental in making those budget decisions. Chis Escudero and Zaldico. May patutsada rin si Romualdez kay Navotas Representative Toby Chanco. Representative Toby Tiangco, who has been very vocal and upfront on this issue over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. There were real concerns about irregularities in the budget process. Why were these not formally raised during the deliberations or even during the plenary? Dagdag pa ni Romualdez, hindi siya papayag na maging panakip-butas sa aniyay tunay na may sala. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution. I know many things about this current administration and past administrations as well. Bukod naman sa precautionary hold departure order, humiling na rin ang ombudsman sa Anti-Money Laundering Council na maghain ng freeze order
para sa mga ari-arian ni Romualdez. Pero ayon sa abogado ni Romualdez, wala pa silang natatanggap na abisong kaugnay ng aplikasyon sa freeze order. Yun po mga kababayan, yung balita na napanood po ninyo tungkol kay Martin Romualdez, mga kababayan. Grabe po ito. Talagang binira po binira ni dating Speaker Martin Romualdez ang kasalukuyang administrasyon, mga kababayan. Kung narinig nyo yung kanyang sinabi na ang may pananagutan dito, meron siyang nabanggit yung executive department, mga kababayan. Oo. Talagang palaban yung kanyang pahayag, mga kababayan. Talagang ayaw niya na mag-isa lang siya kung sakasakali man magkabukingan, ilalaglag din niya ang kanyang mga kasama. Parang ganon, mga kababayan. Sa madaling salita, para maintindihan ninyo, direct China natin, mga kababayan. Hindi siya pumapayag na maging scapegoat. Yun ang ibig sabihin nun. Ayaw niya na siya ay maging panakip butas. I will not go alone, sabi nga niya Ano ba ibig sabihin nung Kadyas? Magsasama siya ng kasama. Ang tanong, mga kababayan, sino kaya yon? Sino kaya yung binabanggit ni dating Speaker Martin Romualdez na mga kasama? Binanggit niya si Zaldico. Binanggit din niya si Chis Escudero, mga kababayan. At ang binanggit niya rito, yung executive department, mga kababayan. Ibig sabihin, mga kababayan, alam ni Martin Romualdez na may kinalaman dito ang mas mataas pa sa kanya na nasa... Alam niyo kung sino yung tinutukoy ko, mga kababayan? Paki-comment nyo nga po dyan sa baba kung sino po yung tinutukoy ko. Meron ba kayong napansin kanina, mga kababayan, na itinanggi niya na hindi siya ang mastermind, mga kababayan? Napansin nyo yon? Ibig sabihin, mga kababayan, hindi niya itinanggi na mayroong nangyaring nakawan. Hindi niya itinanggi yung pagdideliver ng mali-malitang pera. Hindi rin niya itinanggi na may mga anomalya talaga sa flood control. Dahil ang itinatanggi niya, hindi lang siya ang mastermind. Yun ang itinatanggi niya. Ibig sabihin, mga kababayan, aminado si dating Speaker Martin Romualdez na may malaking nangyaring anomalya talaga sa flood control at meron talagang nangyaring nakawan sa kaban ng bayan. Yun talaga ang gusto niyang iparating dito. Ang itinatanggi niya, inuulit ko yung kanyang pagiging mastermind. Pero yung nakawan hindi niya itinatanggi yun, mga kababayan. Sabi siguro ni dating Speaker Martin Romualdez, kung mahuhulog ako, isasama ko kayo. Parang ganun ang gusto niyang sabihin, mga kababayan. Magkakalaglagan tayo rito pagka pinabayaan niyo ako rito. Pagka iniwan niyo ako sa ere, kakanta ko kayo. Mga ganon siguro ang ibig sabihin nito, mga kababayan. Mga ano ko lang yun pananaw ko lang yun mga spekulasyon, opinion ko lang yun na maaaring mangyari, mga kababayan. Oo, maaaring mangyari yun. Ngayon, doon sa parte, medyo ito ang dapat na mapansin ninyo. Ano sabi niya? I know many things. I know many things in the past administration, even at the current administration. Ganun ba pagkakasabi niya? Pero parang ganun parang ganun, mga kababayan
Maraming anya akong Itatagalog ko na nga lang. Mahina kasi tayo sa English spokening mga kababayan Maraming anya akong alam sa nakaraang administrasyon maging sa kasalukuyang administrasyon. Yan ang sabi niya, mga kababayan. Ibig sabihin, marami pong maraming itinatagong alas na pwede niyang ilabas para nang sa ganun ay depensahan ng kanyang sarili, kung magkakalaglagan, ilalabas niya ito dahil marami siyang alam Di ba, mga kababayan? Ganun yun Hindi mo naman sasabihin na marami kang alam kung talagang wala kang alam, mga kababayan. Maliban lang kung ito'y pagtutuwis na naman sa tunay na issue. Pero itong pinag-uusapan kasi rito, mga kababayan, yung flood control Yun ang pinag-uusapan dito. Kaya, mga kababayan, eto na po, medyo nagkakaroon na po ng linaw ang mga bagay-bagay dahil dyan sa flood control na yan. Alam nyo, ito talaga ang hinahanap, hinihintay ng ating mga kababayan. Oo, yung mapanagot, yung mga taong nagsamantala ng limas, nagnakaw sa pera ng taong bayan. Alam nyo, pag nakikita ko yung mga baha, napakaraming nasawi, nawalan ng tahanan, naghirap, nag-back to zero. Alam nyo, mga kababayan, tama lang talaga. Alam nyo, yung hindi ko alam kung papayagan ito, yung tungkol sa death penalty sa mga taong korap sa gobyerno. Siguro, pag nangyari ito, at least matatakot na yung mga magnanakaw. Oo. Kaya mga kababayan, dito sa napanood ninyo, kayo na po. Lagi namin sinasabi, kayo po ang huhusga, mga kababayan. Kayo po mismo ang magpapasya, titimbang dahil tayo po na mga Pilipino, mamamayang Pilipino, ang arbiter, sabi nga ng Senator Marcoleta, sa mga nangyayaring ito at alam na natin kung ano po talaga ang patutunguhan nito. Bena, yun lang ang aming maibabahagi sa inyo, mga kababayan. Ako po si Jazz Vlog, muling bumabati po sa inyo Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa abroad. Mga OFW na laging nanonood sa amin, lagi namin sinasabi, nasa man po kayo, ano man po ang inyong ginagawa, lagi kayong mag-iingat.